Inireklamo ng cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes sina Senator Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Damay din pati ang umano'y bagmen ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, saan nag-ugat itong cyber libel case? Jiggy, kaugnay yan sa isinagawang pagdinig ng Cayetano Block tungkol sa flood control scandal noong June 4. Kung babalikan natin, Jiggy, June 4 ng pangunahan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta, itong hearing gate Trillanes, hindi otorisado ang nangyaring pagdinig dahil bago ito ay idineklara na ng Gatchalian Block na bakante na ang lahat ng committee chairmanships noong June 3. Yan ay matapos silang makabuo ng quorum ng 12 senador. Ayon kay Trillanes, wala ng parliamentary immunity sina Cayetano at Marcoleta dahil hindi sila ang legal na miyembro ng Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga sa issue. Bukod sa dalawang senador, sinampahan din ni Trillanes ng parehong reklamong cyber libel ang mga umano'y bagman ni Zaldico. Sila ang nagsilbing resource persons sa isignawang pagdinig ng Cayetano Block. Dito nila idinawit si Trillanes. Anila nakatanggap din umano ng mali-maletang pera ang dating senador para sa investigasyon umano ng ICC sa war on drugs. Inireklamo na noon ni Trillanes ang mga bagmen noong Marso nang unang beses siyang idawit ng mga ito sa kickback scheme. Muli ring itinanggi ni Trillanes ang mga paratang. Narito ang pahayag ni Trillanes. Ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon ay one count. Okay? Ngayon na it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Camille, may update ba sa tinaguriang BGC Boys na inaakusahan naman ng tax evasion? Jiggy, magsasampa raw ang Bureau of Internal Revenue ng 44 na kasong tax evasion laban nga sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Yan yung mga dating DPWH Bulacan 1st District Engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Natuklasan ng BIR sa kanilang investigasyon na may malalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kita na idineklara ng BGC Boys at kanilang aktual na gastusin at mga ari-arian. Jiggy. At may update ka rin sa kaso ni Senator Jinggoy, Camille. Yes, Jiggy, hindi nga pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division itong hiling ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na i-consolidate o pagsamahin sa iisang division ang tatlong kasong isinampa laban sa kanya. Yan ay para sa 2 counts of graft at plunder kaugnay ng pagkakadawit sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Bagay na hindi sinang-ayunan ng prosekusyon dahil hindi mabibigyan ng kahalagahan ang mabigat na kasong plunder. Ayon sa korte, walang basihan para pag-isahin ang kasong graft at plunder dahil magkaibang transaksyon ang pinag-uusapan o pinagbabasehan nga dito sa kaso. Ginawa raw ang pag-raffle ng mga kaso sa division para nga matiyak na magiging patas ang pagdinig sa mga kaso. Hindi rin daw mapapabilis ang pagresolba sa kaso kung pagsasamahin sa iisang division. Jiggy, sa June 30, magsisimula ang pre-trial ng 2nd Division para yan sa kasong graft laban kina Estrada, Bonoan at iba pa nga dating DPWH official. Sa parehong petsa rin ang arraignment ng 5th Division para naman yan sa kasong plunder. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.